Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan ito ng lahing ito, ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, ititindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos tayong turuan kahapon ni Jesus ng pinaka-importanteng aral ng Kwaresma. No? Naalala niyo pa ba? Ano yung aral na tinuro kahapon? Iyon, very good. Ang aral tungkol sa pananalangin. Anong panalangin ang tinuro ni Jesus? Ang Ama namin. Yun yung kahapon. Pinakamahalaga. Ngayong Kwaresma, ang matuto tayong manalangin. Ang magbalik sa pananalangin. Gamit ang panalangin itinuro ni Jesus, ang Ama namin. Ngayong araw na ito, muli tayong tinuturuan ng isang aral na mahalaga din. Mahalaga na matutunan natin ngayong panahon ng Kwaresma. At itong tinuturo ng ating mga pagbasa. Ito ay ang aral tungkol sa pagsisisi. Pagsisisi. Sabihin nyo nga po. Sa unang pagbasa, sa utos ng Panginoon, ipinahayag ni Jonas sa mga taga-Ninive ang gagawing pagpupuksa sa kanilang bayan. Malinaw, hindi galing kay Jonas. Galing kanino ang utos? Hindi si Jesus. Panginoon, sa Diyos. No? Galing sa Kanya ang utos. Utos na pupuksain niya ang Ninive. Si Jonas, propeta. Siya lang yung tagasabi. Tagasabi lang, parang kami mga pare, hindi namin sariling salita ito. Salita ito ng Diyos. Pinapasabi lang sa amin. Kung ayaw niyong makinig, bahala kayo. Ganun lang naman yun eh. At ano yung mensahe ng Panginoon? Sabi ni Jonas, gugunawin ang bayan ng Ninive matapos ang 40 araw dahil sa kanilang pagiging makasalanan.
makasalanan. No? Hindi ko ma-imagine, ano kayang kasalanan ng Ninive? Ano kayang ginawa nila at gano'n na lang yung galit ng Panginoon. Gano'n na lang yung naisip ng Panginoon na gunawin sila, puksain sila. May naisip ba kayong ganong kasalanan? Meron ba kayong kilala? Yung gigil na gigil kayo, yan na lang, mas magandang pag-usapan natin to. No? May kilala kayo, yung gigil na gigil kayo, grabe kasi yung ginawa. Ngingiti-ngiti kayo, no? Ayaw nyo magsalita, ako lang magsasalita, no? Ako lang mapupuksa. No? May ganyan eh. No? Yung grabe sa kasalanan, no? Na nanggigigil tayo. Parang ganyan yung nangyari sa mga taga Ninive. Sa galit ng Panginoon, dahil sa grabing kasalanan nila, gusto silang puksain. At alam nyo, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na yon ni Jonas. Bakit? Dahil alam nila si Jonas ay mula sa Diyos. Padala ng Diyos. Ang kanyang salita ay mula sa Diyos. Kaya nga, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang kasalanan. Nung narinig nila yung mensahe na yon, nagsisi ang mga taga Ninive. Imagine mo, mga babad sa kasalanan, mga makasalanan nang sinabihan, isang sabi lang, magsisi kayo. Kundi gugunawin kayo. Aba, nagsisi ang mga taga Ninive. Nagdamit ng sako, naligo ng abo, nag-ayuno. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, alam niyong ginawa ng hari? Bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. Biruin niyo yun, hari yun. Tamoy hari, bumaba sa trono. Nagsisi din. Pinakita niya na siya ay nakikipag-isa o nakikiisa sa pagsisisi ng kanyang bayan. Tanggap niya eh. Siguro alam niya kung gaano sila kasama. Kaya ganun na lang sila nagsisi. May kilala ba kayong hari na walang pagsisisi? Hello. Hindi na siya hari. Naghahari-harian pa rin. No? Hindi magsisi. Tingnan mo, kailangan pang makulong. Grabe. At anong ginawa ng hari? Bukod doon, iniutos niya sa lahat, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Grabe, no? Lahat ng tao at hayop ay magdadamit ng sako. Taimtim na mananalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Yan ang utos ng hari. Sa pag-iisip niya na baka mapawi nila ang galit ng Diyos at magbago ang isip ng Diyos. Ang galing, no? Di ba kapag nagsisisi ka, ipapakita mo. Hindi lang maririnig sa iyo, ipapakita mo, ipaparamdam mo. At dahil sa kanilang pagsisisi, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ganyan ang tunay na pagsisisi. Hindi lang sinasabi, kundi pinapakita. Hindi lang puro salita, kundi pinapakita sa gawa. Marami kasi nagsisisi, pero wala namang ginagawa. Puro lang salita, no? Nagsisisi na nga ako eh. Nagsisi ako, ba't ko pa ginawa yun? Kaya walang makitang pagsisisi. Kasi walang gawa. Puro salita.
At ito rin yung tinutukoy ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabi niya, mabuti pa ang mga taga Ninive, ang bilis magsisi. Hindi nagdalawang isip sa salita ni Jonas. Agad silang nakinig. Samantalang si Jesus, samantalang siya na mismo'y nagsasalita, siya na mismo'y nangangaral, na magbalik loob ang mga tao, na maniwala ang mga tao. Ang dami niyang pinakita. Nagpakita na ng kababalaghan, nagpagaling na maraming sakit, nangaral. Pero hindi pa din nakinig ang mga tao. Humihingi pa rin sila ng tanda. Imagine mo yon, no? Ginawa mo na ang lahat-lahat, sa huli, anong tanda ang ibibigay mo? Yung pa rin ang hinihingi. Ay, pinakita ko na lahat. Binigay ko ng lahat. Tanda pa din ang hinihingi. Grabe ang tao. Hindi marunong makinig. Hindi marunong tumingin. Kaya sa huli, walang nagawa si Jesus, kundi ang sabihing napakasama ng lahing ito. Napakasama ng lahing ito. Ang pagsisisi ay isang paraan ng pagtanggap na ang tao ay nagkamali. Sa pagsisisi, sinisimulan ang pagbabago. Pag nagsisi ang tao, ibig sabihin, tanggap niya na siya ay nagkamali. Pero alam nyo, ang tao, kailan lang ba nagsisisi? Kapag may nagawa na o may nangyayari ng masama sa kanya. Kapag nandyan na ang kaparusahan. Kapag makukulong na o kapag nakulong na. No? Pero kapag hindi pa, wala lang yung mga yan. No? Tuloy lang sa paggawa. No? Ganyan tayo eh. Yung sinabihan kang, anak, mag-aral kang mabuti. Di ba? Galit ka pa pag pinagsasabihan ka. Pag sabihan ka, wag kayo mangangaliwa. Galit ka pa, di ba? Wag magmumura. Wag gagawa ng masama. Galit pa tayo eh. Kailan lang ba tayo magsisisi? Kapag may nangyari ng masama sa atin. Kapag hindi ka nakagraduate, yan, diyan mo sasabihin, sana nag-aral ako. Kapag nakulong ka na, sana hindi ko ginawa yun. Diba? Diyan lang naman nagsisisi ang tao kapag may nangyari ng masama. Pero iintayin mo pa ba may mangyaring masama sa iyo? Kung may nagsasabi na sa iyo na wag mong gawin yan, wag mong ituloy yan, masama iyan, di sana walang pagsisisi. Mga kapatid, kung bakit ang tao hindi marunong magsisi, ay dahil ang tao hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Amen? Amen.